Dumako na po tayo dito kay Lino Cayetano. Ito po ay interview para ipakilala po ni Lino sa atin ang kanyang mga kapatid. Ano po ba si Alan? Ano po ba si Pia bilang isang kapatid? Pakinggan po natin si Lino Cayetano sa isang interview. Mga last days, months of my dad when he was alive. Grabe yung pag-share niya sa amin about public service and living to be able to help the Filipino people. So anyway, yung dalawang takbong yun, Oj, because my family asked me, yung tatlo. But when I became mayor of Taguig, dun tumama yung pandemic. So it was, sabi nila, the most difficult time to be a mayor. But I think dun ko rin nakita yung opportunity for public servants na hindi mahilig sa politika to be able to help each other and to do talagang extraordinary good kung nagtutulungan sila. So actually, yung term ko as mayor, I wanted to continue it. Pero at the time, kinausap rin ako ng brother ko na gusto bumalik ni Mayor Lani. So I stepped aside. Kasi ako naman, pakiramdam ko, if I go back to showbiz, kahit papano, may maambag pa rin ako. So, grabe, no? Pinakausapan daw siya ng kapatid niya na babalik daw yung asawa ng kapatid niya, si Lani. Pinagbigyan naman niya. Napakabait nito, no? Napakabait po ni Lino Cayetano. Diretso. Yung mga ginagawa ko, mga pelikula, yung mga pinoproduce namin, tungkol rin sa buhay ng mga Pilipino, tungkol sa mga problema, tungkol sa mga solusyon. So I stepped aside for Mayor Lani. Ako naman sa akin, kung nag-iwan ka naman ng magandang reputasyon sa... Meron nyo po, tandaan nyo po, huwag nyo, malaman yun. Nagbigay po siya para sa asawa ni Alan Cayetano. Grabe, no? Grabe! Industriya ng showbiz anytime pwede kang makabalik. Lalo na ikaw, ganda rin naman ang iniwan mong marka sa showbiz. Kaya ang bilis mo makabalik din, ano? Pero nabanggit mo yung sa tatay mo dahil naging viral din naman yon yung pagdodonate mo ng liver sa daddy mo kay kompanyero. Yung iba, iniisip nila na ba't nag-donate pa si Lino sa tatay niya ng liver niya? Alam naman niya may hangganan pa rin naman yung buhay ng dad mo. So, paano nangyari na nag-donate ka ng una-una yung liver? yung buhay naming pamilya, magkakapatid, really revolves around my dad. Ang laking parte ng buhay namin, yung daddy ko. What he did as a lawyer, what he did as a public servant. Growing up, alam naming pamilya na napakahalaga nung ginagawa ng daddy ko. And we wanted... Grabe, siya rin nag-donate, no? Nag-donate po siya ng parts ng katawan niya sa tatay niya. Nasaan si Alan? Nga. to support him however which way we could. So nung nagkasakit yung dad ko, senador siya noon. Nagulat kami nung sinabi ng mga doktor na wala nang paraan para mabuhay siya. Kung hindi, itong new procedure called a liver transplant. And grabe, no? Ano po to, no? Ito po yung anak talagang mabuti. Anak na mabuti. Minsan, ganun po matitesting po Meron mo yung anak mo, ay tatay mo, alam mo wala nang pag-asa, pero binibigyan mo pa rin ng dugtong yung buhay. Hindi ka nawawalan ng pag-asa, ikaw yung nagbibigay inspirasyon. Bihira po sa anak yung ganon. Bihira po yung sa taong ganon, magbigay ka ng inspirasyon, magbigay ka mismo ng iyong sarili. Sarili na po yun, atay niya yun Binigay niya. Although alam niya wala ng pag-asa, hindi siya nag-hesitate. Galing neto ni Lino Cayetano. We could do a live liver transplant. So nung panahon na yun, napaka-pambihira pa yung transplant sa atay. Lalong-lalong pambihira yung galing sa isang buhay na tao. Kasi yung kidney natin, Oj, dalawa. Pero yung liver, isa lang. So yung atay mo, hahatiin yun, 2/3. Tapos bubuksan yung pagbibigyan, ililipat doon. Isasara, and then 2 months daw yun bago mag-heal. Mag-heal at the same time, babalik yung Babalik nawala. yung nawala. Tinanggal. So, nung time na yun, I was 25 years old. Grabe. And inisip ko lang, buong buhay ko, binigay ng lahat sa akin yung ng daddy ko. Pinag-aaral ako sa UP, pinag-aaral ako sa Amerika pagkatapos. And I believe na marami pang may ambag sa mundo yung dad ko. So, I wanted to extend his life. Ganun kasimple, hindi walang malalim masyado na but parang gusto ko mabuhay tatay ko. Ganun kasimple. Paano nangyari yun?
na nagkapag-decide ka agad na ako na? Nagkaroon ba ng ibang choice? Yung brother ko si Ren, Ah. siya yung unang nag-volunteer. So, yung brother ko, sumailalim sa mga tests. Pero sabi ng doktor, ultimately, masyadong delikado. Kasi sa Amerika, maingat sila. Kung delikado, kung malalagay sa panganib yung buhay mo, hindi nila gagawin. And dahil pambihira nga, bagong klaseng operasyon ito, dahil buhay yung magbibigay, hindi nila pinayagan yung kapatid ko. Nagkataon, nung binalita yun sa daddy ko, ako yung nagbabantay sa daddy ko. So, hinabol ko yung doktor. Hindi na ako nakapag-isip. Lumabas yung doktor, hinabol ko, alalang-alala ko sa hallway, sabi ko, Doc, I want to donate my liver. Sabi niya, are you sure? Grabe, nung bait talaga nito. Shoutout sa kay Lino Cayetano, ha. Saludo, sir. Saludo po. Sabi ko, yes. Sabi niya, okay, I'll have someone talk to you. So within 3 days, lahat ng test ginawa ko. Pero nung kinausap ko yung family ko, ang naging usapan namin, hindi namin sasabihin sa daddy ko. Kasi hindi siya papayag. Kasi yung kapatid ko nga na isa, na gustong mag-donate, hindi pinayagan ng mga doktor kasi mapanganib daw. So ako naman, yung bunso, siguro hindi nila ma-imagine na malagay rin sa alangan yung buhay ko. So we didn't tell him. Nung test ako at lahat. Ang bilis. Within 3 to 5 days yata, sabi pwede na ako mag-donate. And then kinausap ako ng mga doktor, ang sabi, stricto sila doon. So sabi, kung napipilitan daw ako, pwede silang gumawa ng rason para kunyari may medical reason, hindi ako napayagan. Kasi ayaw nilang mapilitan ako ng pamilya. So sabi ko, hindi. Buong puso ko to ginagawa. Sinabi sa akin na posibleng may mangyari sa akin, posibleng hindi na ako gumising, posible na pagkatapos ng lahat, mamatay rin yung tatay ko, masayang lahat. So, okay, lahat yon parang Sumugal ka. sumugal. Grabe, no? Antindi, no? Sinugal niya para sa tatay niya, no? Galing mo, Lino. No? Samantala yung mga kapatid mo, hindi man na kayo nagtanong kung may nanay. Hindi man na kami kinamusta. In fact, yung pinakamahirap lang doon, yung huling minuto bago kami buksan, yung mga kapatid ko, tsaka yung mami ko, lahat pumunta sa daddy ko. Hindi ako makapunta kasi nakahiga na rin ako eh. So siya, binuksan yung buong tiyan niya, ako binuksan yung kalahati. 44 na stapler sa tiyan ko. Hinanap ako ng daddy ko. Sabi niya, ba't wala si Lino? Kasi hindi sinabi sa kanya kung sino magdo-donate. Ang sabi lang, nakahanap kami na willing mag-volunteer. Sabi ng daddy ko, nasan si Lino? Sabi nila, may sakit, may sipon, ayaw Grabe, no? payagan. Hindi niya Pampelikula pala to, no? Pampelikula, eh, no? Pampelikula, men. Lupit. Lupit, men. Pampelikula. alam, nasa tabing kwarto lang ako. Hinahanda na rin. So yung operation ko was, I think around 9 hours. Kaiga ako, binuksan yung tiyan ko. Hiniwa yung atay ko. Nilipat sa daddy ko. Yun, then I spent time in the ICU. After 3 days, dun pa lang namin sinabi sa daddy ko na ako yung nagbigay. Alam ng buong ospital na may isang anak na nagbigay ng atay sa ama na hindi alam ng ama. So, nung babatiin ko na, yung mga nurses, yung mga doktor ng ospital, lahat nanood sa amin. Grabe, kakaiyak ah. Ano reaction that time? Tapos kapatid mo, gusto lang kamustahin. Hindi nyo kami kinamusta. Wala na kamusta sa amin. Aray ko. Dati mo, nung upon learning na ikaw yung donate ng atay. Siguro one second. Trip. Sorry. Kaya kami naghintay ng 3 araw kasi kilala namin yung daddy ko. Ayaw niyang nakikita kaming nasasaktan. Kahit sinong ama, may 3 akong anak, may anak ka. Ayaw mong nakikita na nasasaktan yung anak mo. So alam namin na hindi niya kakayanin, magagalit siya, sasama loob niya. Pag nakita niyang yung bunso niya, inoperahan, hindi Bunso pa siya, no? Bunso pa. paglakad. So naghintay ako ng 3 araw para makatayo ako. So actually, nakita ako ng daddy ko na nakatayo sa pintuan niya. Pero hindi niya alam, naka-wheelchair ako punta doon. Tsaka lahat ng lakas ko para makatayo. That's what it took, no? Para lang makatayo. Yun, nakita niya ako, napangiti siya, tapos niyakap niya na ako. Tapos sabi niya, I knew it was you. Parang napapaniginipan niya raw ako tumatakbo. Kita mo? Siya, alam ng tatay niya na si Lino kasi alam niya si Alan tsaka si Pia walang kwenta eh. Di ba?
No? Alam niyo si Pia at si Ala walang kwenta eh. Gamit na gamit pa ni Alan yung kumpanyero, yung sa tatay niya. Hindi naman siya ganun. Aray ko. Diretso natin. Ako maging isang direktor. Pangarap ko magkaroon ng telenovela. At a certain point, pangarap ko to be successful in public service. Naging congressman ako, naging mayor ako. Hindi ko alam kung bakit during the pandemic ako naging mayor. Some would say nga the most difficult time. Pero I felt na I was blessed, na I was prepared. So, tingin ko naging blessing sa buhay ko yung nangyari sa akin when I was 25 years old. Nag-iba yung perspektibo ko. So, syempre, iba iisipin nun, direct na tiningasan yung kanyang patay. So, kumusta na siya ngayon? Wala ba siyang nararamdaman? Okay pa siya? Yeah. Health-wise, wala naman. Pero syempre, sobrang ingat ko. Sabi nga ng doktor, Hindi na siya pwedeng uminom ng alak niyan kahit isang kutsara. No? Hindi na siya pwedeng uminom ng alak niyan kahit isang kutsara. Putek, hindi na pwede yan. Kasi atay yan eh. Hindi na pwede uminom ng alak yan kahit Red Doors na isang kutsara. Malalasing ka ganyan. Pre, lasing ka na? O, pre. Isang shot. Yan lang yung pre, ha? Aray ko. No? Lasing nga ako, pre. Bakit? Comfort lang atay ko, pre. Aray ko. Pero shoutout Sir Lino, napakabuti mo At si Lino po at sila Pia po ay magkakagalit. Magkakagalit po. Etong si Lino po, hindi niya tanggap ang ginagawa ng kanyang kuya. Aray ko. kasi binuksan mo yung chat mula dito o haba mula dito. Haba oh. Grabe oh. Pinutasan rin yung leg ko. Kasing laki. Haba no? Nagpapagaling ako. Tapos dito, for the chine-check nila, sinabi sa akin, sobrang bago yung surgery. Hindi pa nila alam ano mangyayari. Kasi nung wala pa yung bakuna, kailangan ko umikot sa mga ospital. Tagig that time sa pagresponde sa mga cases. Ang Tagig ay became a family. Talagang naging pamilya. Mula sa pagbaba ng ayuda, pag-share ng mga blessings na magkakapitbahay. Butik na wala yung Tagig sa kanya, no? Ngayon, di niya na makuha dahil yung kapatid ni Cayetano ang nandun. Masalimuot. The best doctor, may ng information, Mayor Isko, Mayor Joy, Messing. And siguro yun yung mindset ng isang hindi politiko. Kasi yung iniisip lang namin nun solusyon. Again, sa akin napakalaking pribilehiyo na nakapag-serve ako during the pandemic. And Tagig had one of the lowest death rates sa buong mundo. Yung pinaka-konting namatay dahil sa COVID, yung city of Tagig. Dahil naging alerto rin ang People, Och. The best people. Alam mo yun, hindi magaling yung pelikula. Dito, may magaling na director. Kailangan may magaling na cinematographer. Kailangan may magaling na scriptwriter. Talagang working together is really a blessing that I learned here in showbiz and entertainment. Na-try na ngayon pa lang, tinitira ka na. Kasi may issue lumabas na pinocontest or pinapa-disqualify ka because District 2 ka naman talaga, hindi ka naman District 1. So, ako mismo tataka. Si Alan Peter, kasi Ito na po, ito na Ito na po. Ngayon po, ito nangyari. Pinapa-disqualify si Lino. Pinapa-disqualify siya ng sarili niyang kapatid po. Ito na po ang walang yaan ng walang niyang kapatid. Kita pareho silang nag-congressman. Magkaiba yung kanilang distrito. Ako, So, paano naging issue yun? Kung saan ka ba may bahay? Saan ka ba nakatira talaga? Sa akin- District 2 ka dati, yeah. ngayon District 1 ang tinatakbo. Unang-una, I was mayor of Taguig City. Entire Taguig. Hindi District 1, hindi District 2. Pangalawa, yung pamilya ho namin galing sa unang distrito. Doon ako tumatakbo ngayon. The first district of Taguig is Taguig and Pateros. So yung ama ko nagsimula sa public service dito sa Pateros. My dad was assemblyman. Alam mo, ang saklap nito Ito pong masaklap po. Ito, masaklap talaga si Alan Cayetano dito. Biro mo, kapatid mo to Alam mo yung pinagdaanan ng kapatid mo na genuine ang kanyang pagkatao, napakabait. Dinonate ang kanyang sarili para sa ama mo. Tapos sisiraan mo dahil sa politika. Anong klaseng kapatid ka nun? Mga kababayan, mga karayuma. Anong klaseng kapatid ka nun Kapatid mo to Sisiraan mo, sasabihin mo hindi distrito. Ano mo ba yan? Kapatid mo yan Kasama mo simula ng musmus yan Tapos, sisiraan mo na, ayan ang anak,
Nako, no? Napakatindi, no? Napakatindi. of Taguig, Pateros, and Muntinlupa. Alam ng matatanda sa Taguig at sa Pateros yan. Ang pamilyang Cayetano, taga Bagumbayan, sa District 1. Una akong bumoto as a 20-year-old was in District 1. Siguro mga 3, 4, 5 eleksyon na sa District 1. I moved to District 2 sometime 2010. And then ngayon po, bumalik ako sa District 1. And ano naman yun? Taguig tuloy. Legal ho lahat yun. Sabi mo nga, ang pinakamagandang halimbawa dyan, na kinasuhan pero ibinasura ng COMELEC, ang sabi, legal to, ay nung si Alan at si Lani lumipat sa District 2. Pareho silang tumakbong Congress. So, Mayor Lani and Kuya Alan, nasa dalawang magkaibang distrito. And si Lani lumipat sa District 2. So, nangyayari ho yan. Kaya mo, samantalang sila, pareha silang Congress, District 1, District 2. Tindi! Ako nasa proseso ng COMELEC na may period of transfer. Kung saan sabihin natin, Nodge, ikaw nasa Quezon City ka, pero sabihin natin may bahay ka sa Caloocan at gusto mo doon bumoto sa Caloocan, pwede kang lumipat. Kaya nga ho merong pag-transfer ng registration. So, ganun. But we are confident, yung legal team ko, yung mga abogado ko, we're all confident because all around the country, marami tayong mga kababayan na sa Maynila na bumoboto pa rin ngayon sa probinsya, PGC. Pero ang tahanan ko ho ay nasa unang distrito. Sino man ang may gawa nun, sana makapag-focus tayo sa mas importanteng mga issue, tagahanap ng solusyon. Kausap ko. Bakit hindi yun ang tinakbo? Bakit First District Congressman? Nung hindi ako tumakbo, nung sinabi ni Kuya Alan na gustong bumalik ni Mayor Lani at mag-serve bilang mayor, nagbigay daan ako. So that was my choice. Pero sinabi ko a year later sa kuya ko na I want to return as mayor. I want to continue to serve. And then a few weeks before filing, sinabi ko ulit sa sister ko na napag-usapan niyo na ba, will Mayor Lani give way if I run for mayor? Ang totoo nun, Mamoj, ayaw nilang pag-usapan. Oh, sheesh! Kaya pala, no? Siya, nagbigay daan siya sa asawa ni Alan. Tapos, nung siya naman po ang nakikiusap, patay. Boss Mike, may problema tayo. Wala ka, wala si Direk. Patay. Aray ko. Boss Mike, paano to? Boss Mike, ingat ka yan, ha? Traveling around the world ngayon yan, eh. Aray ko. Boss Mike, paano yun? Aray ko. Banata ko mag-isa? Banata ko na mag-isa? Aray ko. Ano, banata ko na mag-isa? Alis na nga ako. Nakita na naman kita, alis na ako. Aray ko. Tapusin ko lang to. Ang basa ko is, if I run for mayor, lalabanan nila. You can do it, one on one. You can do it! Ayan na naman tayong conduit, eh. Ayan na naman tayo sa conduit, eh. Aray ko. Sige, mag-ingat ka. Regards mo ako sa aking makeup artist, Ma'am Jen, at si Boss Mike. Pagdasal po natin na mag-ingat siya all around the world. May travel po siya sa Czechoslovakia, Kota Kinabaliw. Yan po ang biyahe niya. Ingat ka dyan, boss, ha, sa Kota Kinabaliw. Pupunta po siyang Kota Kinabaliw. Aray ko. And ayokong maglaban yung pamilya. Mag-subscribe kayo dyan, ha. Mag-subscribe kayo dyan. Pag di kayo nag-subscribe dyan, mag-subscribe kayo, ha. Mag-subscribe kayo. Para hindi ako sinisingil, ha. Aray ko. Subscribe kayo. Kahit na siguro sa ibang bagay, iba yung pananaw namin dun sa pagpapatakbo ng city. Iba yung approach namin. Ayokong makita ng Taguig that I consider family ng mga Taguigenyo na yung mga leaders nila nag-aaway. Ayoko yun. I want them to see us working together. Kasi na-experience ko yun eh. Kahit iba kaming pananaw sa mga bagay ng ibang mayor, we can work together and find common Ako, ground. kapatid ko, hindi ganyan. Ako, hindi po ako. Alam mo ko kami ni, ito why I can't super chat. No super chat. Binan kita rito. Walang super chat dito, boss. Basta vlogger to vlogger, bawal super chat. Aray ko. Subscriber lang. Okay? Vlogger to vlogger, bawal po super chat. Kailangan subscriber lang to. Naka-program yan, eh. Ako, kapatid ko, ako panganay ako, eh. Panganay po ako. Hindi siya nagmamayabang ako, ha. Bilang panganay po, I am obligated to take care of my brother and sister. Okay?
Kami ni Boss Mike, ganyan. Si Boss Mike, kaya nga, si Mike Cervera, nai-inspira po ako dyan. Sabi niya sa akin, sabi niya sa akin, kahit mawala na ako, milyonaryo na ang mga kapatid ko, mga anak ko. Ganun po. Diba? Ganun dapat tayo. Mapagmahal tayo sa ating mga pamilya, lalo na sa ating kapatid, tsaka sa kapatid natin. Pero si Alan Cayetano po, walang pagmamahal. Kinawawa niya po ang kanyang bunsong kapatid. Kinawawa niya na nagbigay dugtong kahit papano sa buhay ng kanilang ama. Putik, ang politika nandyan lang po, na-expired yan. Ang pera nauubos yan, pero yung pagkatao mo, lagi ko po sinasabi sa inyo yan. Ang pagkatao mo, yan na lang po ang iiwan mong legasiya. At ang legasiya po, hindi nawawala yan. Ang pera nauubos. The money will be forgotten, but the legacy will rise forever. Once you love one's brother and family, kita mo si Boss Mike, turing niya sa amin brother. Diba? Tinuturing niya kaming kapatid. Kahit mahal na mahal namin si Martin Romualdez, siya hindi niya mahal, kami ang mas mahal niya. Ganun po yun. Mahalin natin ang ating kapatid. Pero si Alan Cayetano, si Pia Cayetano, hindi man lang kinamusta. Ba't ganun? Alan, Pia, ba't hindi nyo man lang kinamusta ang inyong bunsong kapatid na nagbigay atay, liver, fatty? Aray ko. Hindi nyo kayo kinamusta. Samantala si Boss Mike, kinakamusta kami yan. Kamusta na kayo? Inaalabag ba kayo ni Martin Romualdez? Yes, brother. Aray ko. Aray ko. O, paano mga kababayan, mga karayuma? Hanggang dito na lang. Kayo po ay magbebengador. Wala si Boss Mike. Aalis na ako. Wala nang ligo. Bye-bye! Aray ko.